Napanood niyo po ba yung video na nag-trending, yung pare nagagalit dun sa 18th senator na boto ng yes para ma-remand yung article of impeachment ni VP Sara. Pare ba talaga yun? Bakit parang si Satanas yung lumalabas sa kanya? Natuloy nga nagtuturo siya ng salita ng Diyos at ng aral ng Diyos. Imahatol siya. Inutulan niya na yung mga senador na nagkanulo na at Judas daw. Pati si Judas, kaya hinusgahan niya. Di ba sana kung sinabi niya, Satanas yung mga yung mga senador Kaya sinabi niya Judas So ibig sabihin, hanggang ngayon, ang tingin niya kay Judas makasalanan. Nagkasala dahil pinagkanulo ang Kristo. Walang kasalanan po si Judas, Father. Nakalaan sa kanya yon, task na yon. Hindi nga siya inusgahan ni Kristo Nasa sigurado kasama ni Jesus Christ sa taas yon. Kaya ang sabi ni Kristo kay Judas, no? Ang sabi niya, mabuti pang hindi pinanganak ang taong ito. Bakit niya nasabi yun? Kasi alam ng Panginoon natin na hanggang sa kasalukuyang panahon at sa darating pang panahon na kapag sinabi mong Judas, masama ang ginawa. So, ang Judas po ay apostol. Apostol po yan, pinili ng Diyos yan. Para lang pong si Santa Maria yan, dinodiyos ng mga Katolik. Pero ginamit lang ng Diyos. Pati si Judas ginamit din. Dahil kung hindi ginamit si Judas, yung katubusan ng kasalanan hindi po mangyayari. Kaya nga nung huling hapunan, nung magsawsaw si Kristo sa ang tinapay, sinawsaw niya, bago niya sinawsaw, ang sabi niya sa apostol niya, kung sino niya yung kasabay kong magsasawsaw, siya yung magkakanulo sa akin. Ang kasabay niya si Judas. Ano sabi ni Judas pagsawsaw? Ako po ba, Panginoon? Hindi niya pa rin sinabing, oo, ikaw. Ang sabi ni Kristo, ikaw ang nagsabi. Hindi niya inusgahan si Judas hanggang sa kahuli-huli ang oras na magkasama sila. Hindi niya nga binanggit sa huling hapunan na pagkakanulo ako ni Judas, ang sabi niya lang, isa sa inyo magkakanulo sa akin. No? Kahit si Mary Magdalene, hindi hinusgahan ni Jesus Christ yun. Pati yung Samaritana, hindi niya hinusgahan yun, yung babaeng hininga niya ng tubig sa balon. Ang sabi niya sa babae, kapag ako nagbigay ng tubig sa'yo, hindi ka na mauuhaw. Kasi nanghihingi siya ng tubig sa Samaritana wala siyang dalang tabo. At sa panahon na yun, bawal makipag-uusap ang Hudyo sa mga Samaritana. Pinagbabawal yun. Pero si Kristo, kinausap niya, humingi siyang tubig. So sabi ni Jesus Christ, ng ating Panginoon, pag binigyan ka ng tubig, hindi ka na mauhaw. Sabi ng babae, sige po, bigyan niyo ako. Sabi ni Kristo, tawagin mo yung asawa mo. Sumagot yung babae, wala po akong asawa. Tama ka, sabi ni Kristo, wala kang asawa dahil yung kinakasama mo ngayon ay panglimang asawa mo. Pero hindi niya sinabing nakakasala ka dahil panglimang asawa mo na yung kinakasama mo. Hindi niya hinusgahan. So bilang mangangaral at Kristiyano ka, pag sinabing Kristiyano at pari ka, tagasunod ka ni Kristo, dapat sinusunod mo. Di bali kung ano ka lang, simpleng tao ka lang, natural na hindi mo pag-ingatan yung sinasabi mo. Pero nangangaral ka makakatisod ka. Ano sabi ni Kristo sa mga ganyang tao? Mabuti pang sabitan ng gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kesa maging sani ng pagkakatisod ng katitisuran ng maliliit na ito. Kaya sabi ni Jesus Christ, ewan kung nabasa ni Father yun. At sa totoo lang, basahin mo yung Gospel of Christ, hindi niya gusto yung mga pare. Pariseo tawag sa inyo noon, panahon ni Kristo. Pariseo ang tawag, hindi niya gusto. Ang tawag niya sa mga pare, mapag-imbabaw. Ayun, nakita sa'yo ngayon, Father. Ewan ko ng pangalan nitong pare na to, yung nagagalit do sa mga senador. Ang tawag sa inyo ng Jesus Christ, mapag-imbabaw. Kasi, nagtuturo kayo ng salita ng Diyos, ng kasulatan, pero hindi nyo ginagawa, hindi nyo tinutupad yung nakasulat. You know? Hindi ang gumaganap kasi ng kautusan, kahit wala kang kautusan, kahit wala kang sekta, kung ginaganap mo yung kautusan, may kaligtasan ka. Nasa Bible yan, sinabi ni Pablo yan sa Roma. Sinabi rin ni Pablo sa Roma, sa mga
apostol sa iglesia sa Roma, sabi niya, magpasakop kayo sa mga namumuno sa inyo. Dahil walang gobyernong hindi galing sa Diyos. Kaya yung mga desisyon ng senador, galing din sa kalooban din. Kalooban din ng Diyos na maging ganun ang desisyon. Kahit si Bongbong Marcos, yung pagkakaupo niya, at lahat ng naging presidente ng bawat bansa, kalooban ng Diyos yun. Bilang pare at tagapaglingkod ng simbahan, hindi ka dapat na nagsasalita ng ganun sa mga lingkod bayan. Di bali kung kagaya ka namin, nager, o simpleng mamamayan lang. Ako hindi ako mangangaral, pero nabasa ko yung Biblia eh. Medyo mabigat ang patungkulin ng isang nangangaral sa pulpito. No, hindi bagay sa tana mo, Father, at saka yung habito mo. Ikaw ang hindi karapat dapat na mangaral. Dapat nung nagmisa ka sa kamara, binigyan mo sila ng magandang advice or homily. No? Sana nakita sa iyo ang Kristo sa loob ng kamara. Nasa loob ka na ng kamara, alam mong puro buwaya yun. Para kang tupang pumasok sa gitna ng lobo. Dapat yung aral ni Kristo na kapag pumasok ka sa lungga ng mga lobo, makita sa iyo yung glory. Gamitin mo yung aral ni Kristo. Pinangaral mo sana, kalooban ng Diyos to. Huwag nating kontrahin kung ano man yung naging desisyon nila. So, hindi, nagsisigaw ka dyan. Sinasabi mo mga hudas yung mga tao. May mga senador. Kung ako member mo, lalayasan kita agad. Baka pinangaralan pa kita ko sa kasulatan rin lang. Maisasampal ko sa iyo mali mo eh. Kaya po tayo mga kababayan natin, no? Pagka ganito ang mga ngaral, hindi ko naman nilalahat ang pare. Meron ako napanood na pare, talaga namang maganda yung sinasabi niya, no? At sabi niya rin, pabor siyang mabalik ang mga Duterte. Pare yun, ha? Napakinggan ko rin dito. Sinabi niya na gusto niya maibalik ang mga Duterte dahil mayroong katahimikan sa bansa nung panahon ng mga Duterte, hindi kagaya ngayon. Kasamahan niya yun. So, at saka, magtuturo ka outside sa church mo, tapos ganyan ang salita mo, walang kwenta, nonsense ka. Hindi ka, makakahawa ka. Sabi sa Biblia, sinabi rin ni Kristo, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagiging sanay ng kasalanan at pagkahawa, kundi lumalabas. Bawat lumalabas sa bibig natin, nakakahawa tayo. Kaya ako, kahit makahawa ko, hindi ako mangangaral. At yun lamang po mga kababayan, mga ka-DDS, pagdasal natin na maging maayos yung bansa at magkaroon ng pagkakaisa. Ipagdasal din natin na mapagbigyan yung interim release ni PRRD. Marami pong salamat. Pakipalo po sa aking TikTok, YouTube, at Facebook.